Kasi from Batangas ako, in terms of endearment, ining. Tapos then eventually, kaya ako naging mama dahil sila. Tinawagan nila akong mama. Sino ba uno tumawag sa'yo, mama? Si Melanie. Doon sa Binibining Pilipinas, si Michael Cinco, meron Sa akin nag-umpisa yun. Talaga? Oo, I started. Sige nga, pagkwentuhan nga muna natin. I started this career. Daily wage earner siya noon. Oo naman. Oh, everybody starts that way. As in minimum wage. Less than. Nag-exploit ka ng mga tauhan? Well, let's put it this way. They need me more than I need them when they were just starting. Okay, ito na lang. Sino sa'yo ang pinakamagandang Pilipina ever, as in ever, mula kay Segunda Katigbak hanggang siguro kay Herlin Budol? Herlin Budol ba kasama? Serious ka? Okay, we're practically done with the fashion discussion, no? Oo. Ano nito? Sex life na? Pag-usapan? Part 3 yun. Noong araw, ang pagsali sa mga beauty pageant ay katuwaan lamang. Pero ngayon, karir kong karir. Pero, itong siguro ang naging dahilan kung bakit bigla nagsulputan ang mga beauty camp. Pero bago pa dumating ang mga katulad nila Jonas Gafford ng Aces and Queens, ang kagandahang Flores at iba pa, ay merong isang one-man army na tumutulong sa mga kandidata. At kasama natin na isang mama pala. hindi mamang, mama. Na talaga namang malaki ang kontribusyon sa pageantry. Pero bago natin siya ipakilala, please don't forget to like and subscribe to our channel, PH Time, and press the notification button for further updates. At ngayon, eto na siya. She is a wealth of wisdom when it comes to fashion and pageantry. The universally loved Mama Rene Salud. Ang tagal, ang haba ng magandang intro. Thank you so much, ha? Pero I'm flattered. Sa haba naman ang mga contribution mo. Ibig sabihin ko, alam mo, 40 years in existence in this world, kinakalang mahaba, no? Oo, 12 years old ka naman nag-umpisa. 11. 11. Paano nabuo yung title mo, yung Philippine Ambassador of Fashion? Alam mo, sa totoo lang, tiring-diri ako sa sarili ko pag naririnig ko, pag tinatawag ako. Lalo pag yung may mga fashion shows ako sa abroad. Or kahit dito, pag inintroduce na, ladies and gentlemen, please welcome the Philippine Ambassador of Fashion, Mama Rene Salud. Oh my God, Mama na, tapos sa ambassador, parang hindi bagay. Di ba, usually, pag sinabing ambassador, Your Excellency, Rene Salud. Okay. Eh ngayon, hindi. Kaya sabi ko, bakit ba nyo ginagamit yung word na ambassador for me? Huwag naman. Actually, sinasabi ko, alisin nyo, i-delete yun. Ini-insist pa rin. So, nag-start kasi yan. Well, I had a very, very big show na sa Amerika kasi na ginawa. Anong year ito? Ay, that was siguro mga 10, 15 years ago na gano'n. Bigla na lamang wala silang maisip na ibigay sa akin na title. Kasi lahat ng mga designers, may mga title. Sabi ko, okay lang sa akin, wala akong title. Pero pililit nila. Tapos yung press, doon, ginawa yon. So, nilagyan nila ng Philippine Ambassador of Fashion. Kaya, pag ini-introduce ko yun ako doon sa mga ambassadors, tunay na ambassadors, sinasabi ko, Ambassador ha, address mo ako na Your Excellency kasi ambassador din ako. But may nakaka-flatter, pero sa sarili ko, kahit hindi na maging ambassador of fashion, basta ginagawa ko yung tungkulin ko bilang isang Pilipino na fashion designer, ipakilala ang fashion sa iba't ibang panig ng daigdig, ipakita kagandahan ng paggagawa ng mga damit ng Pilipino, tama na sa akin yun eh. O sige, Consul. Ang baba naman. Ano ba gusto mo? Ambassador? Ano sige na lang? Barangay Tanod. Oo, sige. Sige, okay. Hindi, your loveliness. Your loveliness. Kay Alma na yun eh. Kay Alma na yun. Oo. Doon sa Binibining Pilipinas, si Michael Cinco, meron sa akin nag-umpisa yun. Talaga? Oo. I started pagkwentuhan nga muna natin. I started this career.
Okay. Bagong graduate siya no, sa Slims ng fashion designing. Yung mga kaibigan niya na nagtatrabaho sa akin, Mama, meron kaming bagong graduate na designer. Sabi ko, sige, papuntahin mo dito sa akin. Nakita ko, ang galing yung mag-drawing ng mga artworks, yung mga pangburda. Yun ang gusto ko talaga, embroidery and beadwork. Ay, oo nga, ano? O sige, kasi meron na akong may assistant designer ako sa Alabang, meron na din ako sa A. Rodriguez, wala pa akong Makati shop. Sabi ko, sige, maghanap kayo ng pwesto sa Makati. Siya mismo naghanap. Nakita niyo, Mama, meron dito. Naka-shades na siya ng malaki nun. Hindi pa, oo. Tapos, pero nakasalamin, pero hindi pa ganon. So, ayun, di pinuntahan namin, and then, yun, siya ang nag-umpisa ng shop na yun. Daily wage earner siya nun? Oo naman. Oh, everybody starts that way. As in minimum wage? Less than. Nag-exploit ka ng mga tauhan? Well, let's put it this way. They need me more than I need them when they were just starting. Hindi, ito na nga, balikan natin yung tanong niya. Sabi niya yung, how important are luxury items like bags, clothes, and jewelry for a woman when the national economy is down and struggling? Ako, I have nothing against those women using those luxury items. If you can afford, why not? Kasi, mas nakakatulong pa nga yun sa economy natin. Kasi if you have the means to buy the luxury goods, you're supporting the producers and the manufacturers of those luxury goods. So, for me, it's just fine. Hindi naman makakahirap ng bansa yun. Mas makakatulong pa rin. So kahit na marami nagugutom. Ano ba naman kaugnayan kung walang bibili ng mga luxury items sa ganon, di pa paano yung mga bordadora namin, wala kami pambayad. Okay, another question. Ang sabi ni Rahul Laurel, you only live once. Yung YOLO nga, no? Di ba? Parang, name something you learned and did for the first time during the pandemic which you consider as the most life-changing of all. Doon ko na-realize during the pandemic na, sorry rich people, pantay-pantay lang tayo. Kung mayaman ka, mayaman din ako. Kung mahirap ka, mahirap din ako. Ganun lamang ang feelings ko noon during the pandemic. At dito, people became humbler. People realized that may talagang ang Diyos talaga. May gagawin at gagawin na hindi mo alam na mabibigla ka na lamang. Kaya you have to be ready for anything that will occur in your life. So, yun ang teaching sa akin ng pandemic na ito. Okay, we're practically done with the fashion discussion, no? Oo. Ano nito, sex life na ang pag-uusapan? Part 3 yun. Punta tayo sa mga pageantry dahil marami kang inalaga ang mga beauty queens na ang tawag mo ay iyong mga ining. Ining, oo. Bakit Well, ining? research ha. Bakit ining? Kasi from Batangas ako, in terms of endearment, ining. Tapos then eventually, kaya ako naging mama dahil sila. Tinawagan nila akong mama. Sino ba uno tumawag sa'yo, mama? Si Melanie. Ito para ko tong para kong ate to Si Chat Silayan. Okay. Oo Yan nga ang- pala, yes. I know how close you were. Hanggang ngayon, mahal na mahal ko yan. Oo naman. She's a very lovable person. Oo. Ikaw ang gumawa ng kanyang damit. Hindi ng lang wedding yun. gown. I started her. No, tsaka yung wedding Yung gown. wedding gown niya. Oo. Lahat ng important events in her life. Pero Oo. yung bang kanyang damit na, di ba supposedly, yun ang nagpasok sa kanya sa top 5? Sa top, yes. Biglang, taas agad ang Kasi di ba nung araw, pag halimbawa at every segment may mga scores na lumalabas, kitang-kita mo talaga na tumaas doon si Chat. Lion, Miss Philippines. Ang worth nung damit niya noon, magkano? Ang mura, kasi nga ito, kami noon, hindi tulad ngayon, na nagpa-fundraising, humihingi itong mga designers, itong mga handlers sa mga LGUs. Okay. Wala kami mahihinga noon. Okay. Yung maliit na kinikita ko sa shop noon, hahatian ko para lang pambili ng mga gamit nitong mga ito para pagsali sa contest sa abroad, may maisusuot naman. Tapos, yung kanyang gown na yun, I remember very well na
Kiana, ang tela. Anong Stretch Kiana? up. Yung mga parang manipis na stretch na tela. Tapos ginawa ko, shearing ko yun. Nilagyan ko ng smocking para banat na banat sa katawan. Ang payat naman niya eh. Oo, at saka talaga naka-hope. Tapos may boobs siya. Tapos may korte ang katawan. So ngayon, and then pinalagyan ko ng sequins. Hindi maliliit na sequins, malalaki para makatipid. At tapos bumila ko na sa Divisoria nung per kilo ng mga tool na kulay blue. Tapos kaya sabi ko, sige, to complete the look, lagyan natin ng shawl para mukhang mayaman. So true enough, nagmukha siya mayaman dahil sa paglakad niya ng ganito. Dahil yung kanyang experience sa Karilagan ni Tita Conching sa Top of the Hilton. Siya lagi ang mga nagsisingle princess, yung mga those things na makaka-train how to project that image of a queen. Eh yun talaga nakatulong sa kanyang pagdadala. So in other words, lahat yung Divisoria. Oo naman. Kahit naman ngayon, Divisoria pa rin. Nangingintab nga lang. Talaga, yung sinasabi ng mga 1 million peso headdress. Tumahimik nga sila. Tigilan nila ako. Kilala ko, gusto mo, bigay ko sa iyo ang address kung saan sila namimili. Sige. I-post natin below. Makikita nyo, itatakbo natin kung saan. Sige, ano yung address? Basta sa Divisoria, Okay. may One Touch Lace, meron mga Williamson, may Michelle, ay mga those are the Hindi things. kasi, di ba, yung sinasabi, 1 million daw yung headdress? Siguro kung 1 million, katulad siguro nung kay Medina, Let's bring out Philippines! It was inspired by traditional Vinta boats and features a headpiece designed to resemble a large piece of coral from a Filipino reef. kasi tunay na jewelry yun, saka Okay. mga pearls, saka mga gold talaga yun. Sino Medina to? Maxine Medina to? Okay, Maxim. Yun talaga could be. Okay. Pero yung iba mga pagkalalaki na ganyan, na mga puro feathers na mga balahibo lang naman yun. Paano magiging 1 million yun? Paano naman hindi? Pero ito lang. Bago tayo mapunta kay Mimilani. Sige. Unang-una, 15 years old naman siya talaga nun. Sasabihin ko nga ba yun? Palagay ko nga. Oo nga. Oo, naniwala ako na 15 talaga siya noon. 15 lang siya talaga. Oo talaga at that time. Pero alam mong 15 siya. Well, actually, alam mo na yun, maraming milagro sa buhay, maraming mga sikreto sa buhay. Okay. So, yung application form, pag nagpipill up yan, on their own na sila, hindi ko na pinapakailaman. So, kumbaga, kung magkakasuhan ngayon, hindi ka kasala sa... Ay, hindi na ako dahil hindi naman ako, wala. So, hindi ka makakasuhan ng forgery. Wala, kasi... Of public documents. Documents. Si Melanie, paano mo nahanap to? Si Jay Lusada actually, one time, may kalakalad-kad siyang may isang babae matangkad na ganda-ganda. Mama, halika-alagaan natin. Sabi ko, sige. Sino ba ito? Anak daw ni Artemio Marquez. Ay, halika ining. Nagkilala sila sa kalye, sa bus. So, tinira mo na sa bahay mo? Hindi naman tumira sa akin talaga na yung talagang pag sinabi mo tumira, nakatira talaga doon. Pumupunta siya sa Pampanga kuminsan, sa kanilang nanay, tapos sa tatay niya sa New Manila. Tapos kuminsan halimbawa nasa akin, may mga events kami, mga tipong ganon. Si Desiree Verdadero. Si Desiree, dumating yan one time, kasama ang nanay niya. Tapos sabi ko, halika, maganda nga ito. Halika, gagawin kitang model, gagawin kitang beauty queen. Si Des, tumira din sa akin ng ilang buwan sa bahay, sa BF. Kasi pare-pareho naman kami mga walang salapi. So, pero kailangan magpaganda ng katawan. So, dinala ko sila sa Sistomore. Si Tom Ortega. Okay, alam mo! Tapos alam mo, ang advice lagi lang doon, kakainin lamang ninyo doon, itlog, nilagang itlog, saging na saba, kamote, yun lang. Saka inukay ng gatas para ma-firm ang mga boobs, yung ganon. Syempre, hindi naman masyadong ganon kakikinis. Wala naman kami mga kaibigan dermatologist. Wala kami... At saka wala pang derma nun. Oo, at saka wala nagtuturok-turok ng mga ganon-ganon. Pag maganda ang features mo, maganda ka talaga. Pag na-cover mo yun ng foundation ng mukha mo, kaganda mo na. So ngayon, Desiree, may mga traces. Sabi ko, alam mo, Ini, ang gagawin natin sa iyo, ibibilit kita sa araw para pantay na patay ang skin mo. Hindi na halata yung iyong mga
traces of love na yan. So, true enough, pagdating ng entablado, shining and shimmering. Di ba coke ang ginagamit? Para... Coke nga at saka oil. Langis, pagsamahin mo yon, ang bronze na bronze ang effect mo noon. Oo, yun lang ang mga sikreto namin noon. Hindi tulad ngayon, kung ano mga i-inject. Okay, tapos napamahal din sa iyo ang cancer survivor, breast cancer survivor na si Patty Betita, no? Oo. Hanggang ngayon, we're together. How is she? She's doing well. At saka, naman siya, gumaling naman siya. Yearly, nagpapacheck siya. Ano mo naman, negative naman siya. Pero siya, di ba, parang ang taas expectation sa kanya? Kasi nga, di ba abogada? Hindi naman. Nag-graduate siya sa St. School, pero iba ang dating ni Patty noon eh. Sosyalera talaga eh. May image siya na gano'n. Hindi naman siya, lalo pa na, syempre, during her time, mga nakasalamuhan nila sila Tweety De Leon, yung mga top-notch models noon. So, she's one of them. Kaya, ang image niya doon is social. Ito na tayo, si Marina Benipayo. Of course, I soon realized that it wasn't just, the height. I had to use my height as an asset more than a liability. Best friend yung sister ko na nagsabi sa akin, Kuya, tulungan mo naman yung pamangkin ko. Sabi ko, sige, dahil mo sa akin, nakita ko, higante, matangkad, ay gusto ko ito. Pero chinita. Pero that time, nag-aaral siya noon na dito sa Merinol. Nung nagkataon na may fashion show, ang Merinol, one of the designers ako. Ang aking requirements lang gusto ko makita mga models po ninyo kasi mga estudyante models dalhin nyo dito at ako mag-go-see. Nung makita ko si Marina, alam ko na si Marina taga Merinol, hindi siya nag-go-see. But gagamitin ko yung aking isang model na alagad taga rito. Ayaw primero nung iba, may reaction yung mga organizers. Pag hindi nyo sinali niyan, sorry, hindi ko gagawin show. So, sige po, di pumasok. Pagdating doon, lahat ng designers gustong gamitin siya. It started there. Then sinali ko na siya sa body shots, tapos sinali ko na sa binibini, tapos lahat ng mga biyahe ko sa abroad. That time naman, nakataon na ang dami kong hanggang ngayon naman, ang dami yung mga may biyahe na ako sa abroad, yung mga Germany ko, mga World Expo ko, malalaking shows, as in malaki. So kasama ko lagi siya. So, that started our relationship. And then, until now, andyan siya. Okay, anong take mo dun sa mga rigudon ng mga pageants ngayon na nag-iiba franchise holder? I will be very, very blunt. I feel so sad. Kasi nawala na yung image ng beauty queen, ng beauty contest na pag halimbawa, binibiling-pilis time, talagang ang tao nakaabang at saka hinahaleluya sila. Talaga pinipraise. Panahon ng mutya ng Pilipinas, kahit na anong sabihin nila sa mutya, still parang inaabangan. Nung pumasok ang Miss Earth, ganun din. May mutya pa ba? Meron pa naman. Pero it's not as big as when I was handling it. Charot. Okay. Anyway, and then, kasi ngayon, I'm so sad dahil ang daming titles. Ang mga babae paikot-ikot na lang, nagre-rigo doon. Sa totoo lang, ako dapat memorize ko ang mga pangalan ng winners. Hindi ko kilala. Siguro, hindi ko alam kung i-attribute ko yun because of my age or because nalitong-lito na ako sa nangyayari. Or talagang, walang recall. Hindi pa uso rigo doon nung araw? Hindi masyado, Pero meron mga na gano'n. Hindi katulad ni Desiree, nanalo first runner-up, tapos nag-universe, isang title, isang contest lang. Pero kung meron mang nagmutya at saka binibini, ilan lang yun. Kasi ngayon parang nangyari. Hindi tulad ng mga alagas. Paramihan na ng title Miss Philippines, nanalo ko na isang Miss Philippines dito, tapos sasali ka ng isa pang Miss Philippines. Oo. Parang walang kasawaan. Sabi ko, kaya ako, hindi ba kayo napapagod? Tapos gasgas na yung mga swimsuit ninyong yan at saka mga shoes ninyong yan. Nagpapalit naman sila. Well, it should be. Kundi, ang baho nilang tingnan, no? So, naglalaban naman.
but still, pagka alam mo na, pagka worn and worn and worn, mabaho pa rin tingnan. Okay. Oo. So, yun ang, I feel so sad about that. Hindi ako conforme sa ginagawa nilang ganyan. And, yun nga, parang, ang title ng isang bata ngayon, parang hindi na yung kasing precious ng title na nag-garnered nung araw. Tinan mo sila Aurora P. Juan, andun pa rin ang tingin sa kanila. Kahit sila Melanie noon, sila Chat, tingnan mo, iba pa rin ang tingin sa kanila. Tapos ngayon, wala eh. O kasi masyadong dumami na lang talaga ang pageant. Kaya to hindi matanda ako sino mga winners. O yun, siguro Could dahil kasi dami na rin. Siguro could be din yan. Naging masyadong maraming enterprising people na ngayon na who would like to capitalize on beauty contest. Ano ba? Money make, ano ba talaga? Alam mo, hindi, ako, I could attest that. No, when I was handling Mutia, we were able to earn for 3 years kasi nakakakuha ko ng 3 partner na LGUs. Nagkaparoon ng Palawan, Subic, tapos merong pang Aurora. So with that, walang ginagastos ang production, ang organizer. Pero kung ikaw ang gagastos ng lahat, kukuha ka ng sponsor mo, etc., hindi. Kung franchise holder ka, yayaman ka? Hindi. Hindi rin? Hindi, believe me. So, kasi yung mga Araneta, kasi mayaman naman sila. Mayaman talaga. sila, at saka hindi. They started that. Kaya sila kumikita. Ang mga sponsors sa BEC, naghahabulan sila na kumuha sila ng slot para maging major sponsor sila. Sila nag-aagawan noon during those days. Pero ngayon, hindi na ganyan. Okay. Sorry na lang. Oo. Okay. Kasi parang nakikita ko talaga, parang lungkot na lungkot ka. Dahil sa nangyayari. Kasi, minahal ko kasi ang beauty contest eh. Siyempre, pag minahal mo ang beauty contest, nandun yung puso mo, nandun yung passion mo. Malasakit. Malasakit ko. Nakikita ko yung pagbabago na huwag na yung... Kasi mahirap pag-usapan ng moral values dahil hindi naman natin nakikita sila yung pang-araw-araw nila buhay at saka yung behind the camera. Pero yun na lamang sa mga kasuotan na lamang, makikita mo agad kung gano'n ka-sleazy ang isang babae na ngayon sa beauty contest. Susuot ka ba naman ng tulle? Lalagyan mo lang ng lace ang tapat ng boobs mo at saka dito, saka yung to. Paano ka makakakuha ng magandang queen kung ganun ang tsura ng babae? At saka ngayon, instead na queenly ang hinahanap mo, showgirl ang hinahanap mo eh. Yun ang problema ngayon. Kaya that's why I feel so sad. Okay, matagal akong kinoach kung paano i-pronounce ang pangalan niya, pero hindi ko pa rin natutunan. Arbonay. Si Arbonay. Arbonay. What? Reboni Gabriel. Gabriel. Reboni. Basta't yun. Basta't siya. Okay. Anong naramdaman mo nung nanalo siya noon? Nung una, wala lang. She's just one of those beauty queens. That's all. I mean, kasi I'm not a fan anymore eh. Kasi she's just one of those winners for me. Wala naman, hindi ko sinabing pangit, hindi ko sinabing maganda, hindi mo ako outstanding. Parang she's there, okay lang. Whatever it happens to her, that's her destiny. I think it that way. Actually, I had dinner with her. Nag-meet kayo? Nung isang araw. Nung isang araw, parang... siguro mga a week ago. Nandito siya? Andito siya. Nung may ilo-launch sila dito eh. Okay. Tapos kasama si Miss O, si Olivia, yung sponsor ng makeup. Oo. Tapos, ayun, nung in person, she's a very, very nice person. At saka, physically speaking, maganda. I thought she's small. Yung pala, ang frame niya petite. Pero makita ko siya in person, pagpasok na ganyan, hindi katulad siya ng mga ibang mga Miss Universe. Kasi I've dressed up several Miss Universe na kita ko na talagang biglang gulat, golpe de gulat pag dumating, makikita mo. Pero siya, dumating, ang frame niya petite, pero matangkad. Si Stoller sa akin ng malaki din. Kasi ang heels naman niya,
hindi naman masyado mataas. Tulad dito kung mga beauty queen dito na kung makapagkuhan 7 inches. Siya naman normal na heels lang. Matangkad na. Hindi siya yung katulad ng mga Latina na puro boobs, yung puro puwet. At saka parang hindi ko makita sa kanya ang turok-turok sa mukha eh. Kung meron man yan siguro, pero parang hindi na bago ang mga mukha niya. And when she started talking, you will get impressed with her. Matalino. At saka her choice of words. Humble. There is humility in her. At saka nakikita mo pa rin sa kanya yung kultura ng Pilipino. That is nice about her. I like her. Oo. Noong una nga, I've said, hindi ako gano'n ka-impressed nung siya manalo eh. So dapat talaga, mahalin talaga siya ng Pilipino. Oo naman. Alam mo, dumating si Catriona Gray at bibigyan ka ng isang kahilingan. Parang beauty contest ata ito. Sandali. Tatayo ako na queen. 3 lang ang pagpipilian mo. 1, yung kanyang ear clips. 2, ang kanyang lava gown. 3, si Sam Milby. Sa Milby na lang ako. Sa Milby na lang ako. Kasi I can afford to have that ring, Yung lava gown na yun, definitely hindi ko susuot yun. Di bagay sa akin eh. Tama na yun. And 3, si Sam Milby, parang mahirap pa rin maabot ko. Okay. Kaya yun na lang. Pwede ba? Make it serious talaga, ha? Make it in reality. Fun questions nga lang. Fun pala yun. Okay, ito na lang. Sino sa'yo ang pinakamagandang Pilipina ever, as in ever, mula kay Segunda Katigbak hanggang siguro kay Herlyn Budol? Herlyn Budol ba kasama? Serious ka? Maria Rivera na lang. Kasi kanya-kanya silang ganda eh. Kaya ang hirap naman ang tanong na ito. Mahirap talaga. Oh. Alam mo, kung ibabase natin, yung sa kabataan ha, sa akin alam mo kung sino talagang gusto ko, si Tingting Kuwang ko. Kita ko yung itsura niya nung araw na nakalugay lang ang buhok at so naka-ponytail lang, naka-skirt lamang siya, na naka-polo lang. Ganda At walang title yun, ha? Wala. Saka, syempre, she was born with it. Nandun ang bearing, nandun yung voice. Syempre, the style is there. Ganun ang gusto ko sa babae eh. May sariling style siya. Tapos, andun yung kanyang look na malinis, mabango, na kung ano man ang pinagawa niya sa mukha niya, pang-enhance na lang naman niya yun eh. Gandang-ganda talaga ako. Lalo po ngayon, tinitingnan ko yung mga litrato na Marlene Dowden, si Barbara Perez, si Gloria Romero, yung mga tipong gano'n. So, sa'yo, sila ang pinakamaganda. Sila talaga, no? Okay, in conclusion, sa akin kasi, a true beauty queen, hindi importante yung nanalo ka sa abroad. Yung naging Miss Philippines ka at tapos lumabang ka, nanalo ka. Hindi yun ang importante sa akin. Ang isang Miss Philippines ay dapat nagiging role model, maging maayos ang buhay mo. Pagkatapos, meron kang ginawa para sa sarili mo, kaya naging career woman ka, pero naka-achieve ka at you reached the top of your career, o naging nanay ka, but you became the very best mother. Do you agree with that? Na yun ang totoong Miss Philippines dapat? Sa akin kasi, a beauty queen is only good for a night, during the coronation night. Not even for a year. Not for a year. Ang beauty queen sa akin is somebody who could epitomize what a true, it's not perfect Filipina, but somebody who could emulate a good person that the young generation could follow. Parang ganon. As a matter of fact, we are coming up with a fundraising campaign and we call ourselves Beyond Beauties, headed by sina Dang Cecilio, sina Dana Silverio, sina Gladys Dueñas. Ano yan, ang purpose namin ngayon is to gather funds to help the orphanage. So, marami pa rin mga mabubuting mga kinoronahan. Basta ang advice ko lamang, kung nagkamali kayo or kung pinasok mo yung buhay na masalimuot, don't flaunt it anymore. Keep it very, very secret. And then, para huwag na mamadama yung ibang beauty queens din. With that, alam mo,
kahit sabihin mo pang superficial lang yung mga beauty contest, Oo. ito mga inambagan mong mga field of endeavor dito sa bayan, kahit paano, ang isang Rene Salud ay nakatulong na mailagay ang Pilipinas sa mapa ng mundo. I like that. Maraming salamat sa iyong kontribusyon. Ay marami pong salamat sa pagtangkilik niyo sa aking, sa aking pagiging designer, pagiging talent scout, and I'm Windmaker. happy. Well, part of it. Yes. Thank you so much. Thank you for the honesty. Hanggang sa susunod.